Good day, everyone. Our topic for today is extinguishment of an obligation. The coverage of our topic are Section 4, Confusion or Merger of Rights, and Section 5, Compensation. First, we will discuss the Section 4, Confusion or Merger of Rights. Article 1275, the obligation is extinguished from the time the characters of creditor and debtor are merged in the same person. Mawawala na yung obligation pag yung creditor and debtor is nag-meet na sa iisang tao. Confusion or merger. Confusion or merger is the meeting in one person of the characters of creditor and debtor with respect to the same obligation. Sabi dito na pag ang papel ay napunta sa iisang tao bilang creditor and debtor sa isang obligasyon. Sides of confusion. Ito yung mga kailangan para magkaroon ng confusion. Una is, it must take place between the principal and debtor and creditor. So, hindi pwedeng representative lang. Pangalawa, it must be complete and definite. So, hindi pwedeng pansamantala lang. And pangatlo is, the very obligation involved must be the same or identical. Hindi pwedeng magkaibang utang o magkaibang kontrata. Mayroong tayong example dito. Ito ay si Diego is may utang kay Carol na 10,000. For which is si Diego is meron siyang ginawang promissory note na favor kay Carol. So si Carol nito is in-endorse niya yung note kay Edna na napunta naman kay Fer. So ngayon is bumili si Fer ng paninda ni Diego doon sa tindahan nila. So, instead na nagbayad si Fer ng cash is in-endorse niya na lang kay Diego yung promissory note. So, dito makikita yung merger na yung promissory note na galing kay Diego is napunta rin sa kanya. So, consequently, yung obligation niya is extinguished by merger. Mga usual causes of confusion, ito yung mga succession or mana, donation, negotiation of a negotiable instrument, yung may mga negotiable yung dalawang tao na napunta rin sa iisang tao yung papel. Let's proceed now to Article 1276, merger which take place in the person of the principal debtor or creditor benefits the guarantors. Confusion which take place in the person of any of the latter does not extinguish the obligation. Ang dito is, ang merger daw ng papel bilang creditor and debtor, ang sa isang tao is, ang nakikinabang daw doon is yung guarantor. So, kapag ang mergers is nangyari mismo sa guarantor, hindi niya nito mapapawalang bisa yung obligation. Effects of merger in the person of principal debtor or creditor. So, merger in the person of the principal debtor or creditor extinguishes the obligation. Hence, the accessory obligation of guarantee is also extinguished in accordance with the principle that the accessory follows the principal. Kapag daw yung merger is nangyari sa debtor and creditor is mawawala na yung obligation. So, it means mawawala na rin yung accessory obligation gaya ng sa guarantor, wala nang obligation doon. So, kasi yung accessory kasi is nakasunod siya sa principal na dahilan nun is wala na yung wala na ring dahilan para manatili yung guarantor. Halimbawa dito is may utang si D kay C. Si G naman ang guarantor. Kung yung papel ng debtor and creditor is napunta na kay D, wala na yung obligasyon. Kaya yung pananagutan ni G na bilang guarantor is wala na rin siyang pananagutan. Effect of merger in the person of guarantor. So, the extinguishment of the accessory obligation does not carry with it that of the principal obligation. Consequently, merger which takes place in the person of the guarantor, while it extinguishes the guarantee, leaves the principal obligation in force.
Halimbawa dito is tulad ng halimbawa kanina is si C ay may karapatan sa credit laban kay D. So si C inassign niya naman yung credit niya kay A, pagkatapos nun is inassign naman ni A yung credit niya kay G, which is yung so in this situation, sa ganitong situation is mapapawalang bisa na yung kontrata kasi nga yung guarantor is siya na yung tumanggap ng credit na nagkaroon 'di ba ng yung pagsasanid ng nag-merge na yung papel. So ngayon pa man is kailangan pa rin ni D na bayaran yung utang niya na ibig sabihin is si G yung bilang creditor is pwede pa rin siya pwede pa rin siyang mag-demand doon kay D na para bayaran yung kanyang obligation. The last article of confusion or merger of rights is Article 1277. So sabi dito sa Article 1277, confusion does not extinguish a joint obligation except as regards the share corresponding to the creditor or debtors in whom the two characters concur. So, yung confusion or yung merger ay kapag yung isang tao ay siya rin yung may utang or yung debtors at siya rin yung dapat bayaran or yung creditor. So parang ikaw na may utang pero sa'yo rin babayaran. So kaya wala ng utang kasi nga hindi mo naman pwedeng bayaran yung sarili mo. So, pero kapag may ibang tao sa utang or may ibang tao pa sa utang, like yung mga kasama mong may utang o pinagkakautangan, like co-debtors or co-creditors, is may effect rin yun but limitation lang, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. So, depende pa rin kung yung utang ay joint o solidary. So, yung pag-aaralan natin sa Article 1277 is confusion in a joint obligation and confusion in a solidary obligation. The first one is confusion in a joint obligation. So sabi dito, in a joint obligation, there are as many debts as there are debtors and as many credits as there are creditors. The debts and credits being considered distinct and separate from one another. So, kapag joint obligation, ibig sabihin hati-hati yung utang ng bawat isa or yung bawat may utang. Then may kanya-kanyang part din yung bawat nagpapautang. So hindi lang yung debtor maging sa creditor is may kanya-kanya silang part bawat isa. So kapag nagkaroon ng confusion na sinasabi is ibig sabihin na naging siya na ang may utang at siya rin yung nagpautang. Ibig sabihin, siya na yung creditor, siya pa yung debtor. So, halimbawa, sabi dyan sa halimbawa, may utang sina A, B, at C kay D na 9,000 pesos. So, hati-hati sila sa 9,000. So, tig 3,000 sila bawat isa. Si D, pinasa niya yung utang or yung promissory note kay E. Tapos si A, ay pinasa niya naman kay A yung promissory note. So, ngayon, sino na yung nagmamay-ari nun? Or sino na yung nagpapautang? Ang sagot dyan is si A na yung bagong nagpautang. Di ba nga, siya yung nagutang din siya kay D, but tatlo sila ni A, B, at C, pero napunta sa kanya yung promissory note or siya yung naging creditor. So, ibig sabihin, si A na yung bagong nagpautang or creditor and may utang din siya. So, dahil siya na yung nagpapautang at may utang din siya, yung utang ni A is wala na. Kasi hindi naman pwedeng singilin yung sarili niya. Hindi niya naman pwedeng singilin yung sarili niya kasi nga siya naman yung, siya na yung creditor, siya pa yung debtor. So, ibig sabihin nun, may utang pa rin si B at saka si C na tig 3,000. And si A ay pwedeng maningil kina B at C. Yun yung ibig sabihin sa joint obligation. Si C
ay may utang, then si B ay may utang din. But si A ay nagkaroon siya ng confusion o merger, is siya yung pwedeng maningil sa dalawa na may utang pa na tig 3,000. Pero yung utang ni A is wala na. Yun yung joint obligation. The next one is confusion in a solidary obligation. So sabi dito, merger in the person of one of the solidary debtors shall extinguish the entire obligation because it is also a merger in the other solidary debtors. So the entire obligation. So ano nga ba kapag sinabing solidary obligation? So dito, kahit sino sa mga may utang ay pwedeng singilin yung kabuuang halaga ng inutang nila. So, kanina sa example natin, si A, si B, at saka si C ay may kabuuang utang na 9,000 kay D. So, kung yung 9,000 na yun na utang ni A, B, at C ay pwedeng singilin kahit sino sa kanila. Halimbawa, siningil si A ng kabuuang amount. So, ngayon, kung yung utang ay napunta kay A, na sinasabi ko kanina na yung promissory note ni D, pinasa niya kay E, tapos si E, pinasa niya naman kay A. Siya na yung naging creditor, or siya yung nagpapautang na. Kasi nga hawak niya yung promissory note. So, ibig sabihin, sa solidary is, wala na yung kabuuang utang nila na 9,000. Kasi hindi naman siya pwedeng may utang siya at siya rin yung nagpapautang. So, hindi rin pwede yun kasi nga talagang mawawala yung buong utang na sinasabi. So, pero dahil si A ay yung nagbayad na ng lahat, na sa kanya na napunta, siya na yung nagbayad ng 9,000, may right siya na singilin yung dalawa, si B at saka si C. May right siya na singilin yung tig 3,000 sa dalawa. So, yung right niya na magsingil ay galing na sa confusion na sinasabi. Hindi na sa original na utang. Parang nagbayad siya, kaya pwede siyang humingi ng bayad sa kasama niya rin. Na dalawa silang nag-utang. So sa simplest explanation lang is yung joint, yung share lang ni A yung mawawala kapag siya yung naging creditor. Pero sa solidary, yung buong utang is nawawala kapag si A yung naging creditor. Pero pwede niyang singilin or may right siyang maningil sa kasama niyang nangutang. Yun yung ibig sabihin sa Article 1277. Next is Section 5, Compensation. So, Article 1278 is sinasabi dito, compensation shall take place when two persons their own right are creditors and debtors of each other. So, sabi dito, yung compensation ay nangyayari kapag yung dalawang tao ay same silang may utang sa isa't isa. So, ibig sabihin, si A ay may utang kay B at si B ay may utang din kay A. Pwede silang magbawas o magbalance ng utang. At kung anong matira is, yun lang yung babayaran. What is the meaning of compensation? So, sabi dito, compensation is the extinguishment to the concurrent amount of the debts of two persons who, in their own right, are debtors and creditors of each others. So, ang compensation is parang pagbawas ng magkabila ang utang. Halimbawa, ako, may utang ako, tas yung kasama ko may utang din. May utang kami sa isa't isa. So, kung pareho kaming may utang sa isa't isa, so, hindi na kailangan pang magbayad talaga ng pera. Kumbaga, basta pareho naming tanggapin na nabawas na or nabawasan na yung halaga ng parehas naming inutang. Halimbawa, ako may utang akong 500, then yung kasama ko, yung kaibigan ko is merong utang na 300. So, yung utang na yun is ibabawas lang siya. Yung, halimbawa, yung utang niya is ibabawas lang sa 500 na utang ko. So, yung kabuuan na yun na matitira, yun lang yung babayaran. So, halimbawa,
sabi niyan sa example is si A ay may utang kay B na 1,000. So, si B naman ay may utang kay A na 700. So, pareho silang due na babayaran is ngayong araw. So, pwede na silang mag-compensate or magbawas ng utang nila. So, yung result is si A lang yung may kailang bayaran kay B na 300. Kasi nga, nabawas na yung 700 na utang ni B sa kanya. So, yung like sa example ko lang kanina na ako is may utang sa kaibigan ko na 500, then siya is may utang sa akin na 300. So, ibig sabihin nun, mababawasan lang yung utang ko sa kanya ng 300 na inutang niya sa akin, which is 200 na lang yung less na babayaran ko sa kanya. So, yun din yung parang sa example dito na si A at saka si B is may utang din sa isa't isa do. Then, si A lang is magbabayad pa ng 300 pesos kay B. Kasi nga, yung 700 na utang ni B kay A is bawas na yun sa utang ni A. Then, kung parehong amount naman yung utang nila, halimbawa parehong silang 1,000 is ang inutang nila or yung total compensation nila, yun yung tawag doon. So, ibig sabihin, walang kailangang bayaran. Pareho silang erase na yung utang nila sa isa't isa. So, kumbaga, wala silang kailangang bayaran. Next is object of compensation. So, hindi ko na babasahin, explain ko na lang. Kayo na lang magbasa. And yung sabi dito is, yung goal daw ng compensation is para maiwasan yung demandahan o yung usapan sa korte o yung sabi nila na kailangan pang dalhin sa korte kasi nga hindi sila magkasundo o hindi sila magkaunawaan dahil lang sa pagkakautang. So, hindi na rin kailangan pang magbayad or magbayaran pa talaga sila. So, kung may utang kayo sa isa't isa is bawas-bawas na lang sa utang para mas madali. Hindi na umabot sa korte, hindi na umabot doon pang mag-away yung both parties. So, hindi na kailangan. So, yun yung kailangan layunin ng compensation. Kaya, merong compensation is para bawas-bawasan na lang yung utang ng bawat isa. Hindi na magkagulo pa. So, kaya nga yung compensation ay tinatawag din na simplified payment. Sabi dyan, compensation is often called simplified payment. So, tinatawag siya kasi nga mas madali at mas mura kaysa sa aktual na bayaran. So, mas madali lang siya, then mas mura siya kaysa sa aktual na bayaran pa yung isa't isa na wala nang palitan ng pera basta na-balance nila yung kanilang utang sa isa't isa. Kumbaga, fair sila na wala na or wala silang pera na exchange, kundi kung ano lang yung nagsobra sa inutang ng isa, yun yung babayaran nila para wala nang umabot pa sa korte yung kanilang usapan pagdating sa pagkakautang. Yun yung object of compensation. Next is compensation and confusion distinguished. So, number 1 is confusion. There are one person, but the compensation is 2 persons. So, bakit nga ba iisa lang sa confusion? Because siya rin yung may utang, siya rin yung pinagkakautangan, or siya rin yung creditor. Siya yung debtor and creditor. So, isang tao lang talaga yung involved sa confusion. But sa compensation, there are 2 persons na involved kasi nga parehas silang may utang sa isa't isa. Next is confusion is one obligation, but compensation is 2 obligation. So, sa confusion, there are 1 obligation because isang utang lang yung meron. Yun lang yung 1 obligation. Kasi isang utang lang yung meron kasi nga isang tao lang din yung involved. So, siya yung may utang, siya rin yung nagpapautang. Then, sa compensation, there are 2 obligation. Kasi nga, dalawang magkahiwalay na utang yung kailangang i-balance or pinagbawas. So, kung dalawa kayong
person. So, if dalawa yung involved na person, syempre dalawa din yung magiging obligation both parties. Then, next is impossibility of payment of confusion. But compensation, they are indirect payments. So, sa confusion, imposibleng bayaran. Kasi nga, sarili mo yung babayaran mo. So, ibig sabihin, imposible siyang mangyari na mababayaran mo. Kasi nga, sarili mo, ikaw mismo yung debtors and ikaw din mismo yung creditors. But, sa compensation, para siyang indirect na bayad. Kasi nga, hindi ka na talaga magbabayad ng cash kasi binalance lang yon sa utang ninyong dalawa. So, kapag same kayo ng utang, na tig 1,000 kayong may utang sa isa't isa, so ibig sabihin nun, wala kayong babayaran ng pera, kundi quits na kayo kasi nga, binalance lang yung utang ninyo. Yan. So, pwede rin magkaroon ng compensation kahit na may joint and solidary na utang. Ibig sabihin, kahit may kasama ka sa utang, like co-debtors and co-creditors, is pwede pa rin yung compensation kung pasok sa condition. Lastly is kinds of obligation. Sa kinds of obligation, mayroon dalawa. By its effect or extent. Number 2 is by its cause or origin. Sa extent or effect is merong dalawa din, which is total compensation and partial compensation. Ano nga ba pag sinabing total compensation? So, dito, which is kapag parehas kayo ng halaga ng inutang, is wala na yung utang nyo, or wala na kayong babayaran kasi nga, parehas naman kayong may utang, or same kayong may utang na 1,000. So, ibig sabihin, wala kayong babayaran na cash, kundi ibabawas lang yung inutang ng isa sa inutang ng isa. Yun yung total compensation. Kapag sinabi namang sa partial compensation, which is kapag yung isa is mas malaki yung inutang niya, then yung isa naman is maliit lang yung kanyang inutang. Halimbawa, ako ay may utang na 500 sa kaibigan ko. Then, yung kaibigan ko is may utang na 300 sa akin. So, yung matitira sa utang ko, yun na lang yung babayaran ko. So, ibig sabihin nun, yun yung tinatawag na partial compensation. So, the next is by cause or origin. Merong 4. The legal, the voluntary, or conventional, then judicial, and facultative compensation. Number 1 is legal compensation. So, sabi dito, ito daw yung kusang nangyayari kahit hindi na pag-usapan ng 2 person or ng 2 tao. Basta pasok sa batas, automatic agad na magkakaroon ng compensation. Then, pangalawa is voluntary compensation. If nagkasundo yung dalawa, kung napagkasunduan nilang dalawa na magbawas ng utang, meron silang agreement both parties. So, ibig sabihin nun, yung tinatawag na voluntary compensation. Kung napagkasunduan nilang magbawas ng utang. Then, kapag judicial compensation naman, ito yung kapag court ang nag-utos ng compensation. Halimbawa, nagkademandahan yung dalawang tao. So, tapos, sinabi ng judge na pwede namang bawasan yung utang. Kaya, yun ang naging desisyon ng korte or tinatawag na judicial. Next is facultative compensation. So, kapag isa lang sa kanila ang may karapatan na mag-set ng compensation, hindi ito automatic. So, kailangan mo ng erase or sabihin ng isang party para mapagkasunduan nila yun. Yun yung tinatawag na facultative compensation. Article 1279, in order that compensation may be proper, it is necessary. So, let's discuss one by one
requirements Article 1279. So, number 1, the parties are principal, creditors, and principal for legal compensation. The example is, si A owes 10,000 to B. Then, B ay may utang din kay A ng 10,000. So, compensation will take place because A and B are principal debtor and creditor in each other. Sila mismo yung principal ng debtor and creditor ng bawat isa. Number 2, both debt consists in a sum of money or of consumable things of the same kind and quality. Pag consumable things daw. Dito sa example is walang compensation dahil yung obligation ng dalawa, A and B, are consumable things pero not the same kind and quality. So, compensation will not take place because due and same kind and quality. Number 3, the two debts are due or demandable. Due means or yung condition has been fulfilled na nagawa o nangyari na yung condition, and the demandable. Wala sa debt or prescribed o walang obligation dyan na invalid or illegal. So, both are valid and pwede siyang ma-demand. Number 4, the two debts are liquidate. Meaning, yung amount is known or kahit hindi mo pa alam but can all be determined the sample computation. Example, si A may babayaran kay B na share sa kanilang businesses. Yung amount nun, kung magkano man yun, ay di pa ascertain. So, meaning, di pa liquidate kung magkano yung babayaran ni B sa kanilang businesses. So, compensation will not take place as the debt of B is not yet liquidate. If part of the debt of B, si A, has been liquidate, compensation take place with respect that part without waiting for the liquidation of the rest of the entire obligation. Number 5, no retention or controversy commenced by a third person. Has been commenced by a third person, so this is the negative requisite for legal compensation. Example, dapat walang retention or controversy na na-file yung third person. So, in this case, compensation cannot take place because compensation cannot take place between A and B dahil meron silang controversy which is commenced by guarantor na nag-file siya ng garnishment proceeding. So, meantime, compensation suspended. Article 1280. Notwithstanding the provision of the preceding article, the guarantor may set up compensation as regard what the creditor made the principal debtors. Sinasabi dito, compensation benefits the guarantor although the guarantors is only subsidiary. He is not principally bound. He is given the right to set up compensation. So, Article 1281, compensation may be total or partial when the two debts are the same amount, so there is a total compensation. So, if the debts are the same amount, so yun na nga, may total compensation siya. So, kapag yung dalawang utang are of the same amount, so they compensate each other, totally extinguished na yung obligation nila. So, if they are different amount, so compensation is total as doon sa mas maliit na amount or utang. And partial only with respect to that larger debt. So, for example, sa total compensation, si E ay may utang kay B na 10,000 and si B din ay may utang na 10,000 kay E. So, since both parties owe each other at the same amount, so their debts are cancel each other out completely. So, dahil nga pareho sila ng halaga ng utang, so wala na silang kailangang bayaran sa isa't isa. While the partial compensation naman, ito ay kapag si A ay may utang na 15,000 kay B, and si B naman ay may utang na 10,000 kay E. So, magkaiba yung
halaga nila. So, kaya yung 5,000 ni B ay ibabawas sa utang ni E. So, bali the remaining balance, so yun na lang yung babayaran ni E kay B. So, Article 1282, the parties may append the compensation of debtor which are not yet due. So, this is now voluntary compensation. So, this is not exemption to general rule only. Debts which are due and demandable can be compensated. So, yung requisite na na-mention sa Article 1279, so hindi siya mag-a-apply dito kay voluntary compensation. Kasi itong kind na compensation has no special requisites. So, it is sufficient na yung agreement or contract mismo ng dalawang parties, which is yung mismong contracts na nagde-declare na yung compensation should be valid. So, hindi siya necessary mag-comply ng requirements sa 1279. Article 1283. So, ang sinasabi po dito sa 1283, kapag may kaso po na isinampa sa korte, example po sa obligation, no? Then, yung isa po ay may karapatan doon sa danyos na yun, then, pwede niya po itong ipabawas na sa utang niya. Kung magpapakita po siya ng ebidensya na nagpapatunay na pwedeng ibawas po doon sa utang niya. Ang tinatawag po itong judicial compensation na tinatawag. Ang nangyayari po ito kapag may kaso na sinampa po sa korte, no? Na yun na nga, yung judicial na yung nagbibigay ng final na decision about po doon. So example na lang po doon po sa sinasabi kung pwede niyang ibawas yung danyos po na nautang niya doon sa base po sa nasira bagay o kumbaga yun po ang nangyari, kumbaga nasira, kumbaga pwede niyang ipabawas yun sa utang niya. Example na lang po, si D ay may utang na 10,000 kay C, no? Then yung naningil po si C, hindi nagbayad si D. Then yung nangyari po doon is nasira po ni C yung ari-arian po ni D na nagkakalaga ng 8,000, no? Nasira niya. Then si D naman ay may karapatan na ibawas yun sa kanyang utang. So dahil nasira ni C yung kanyang ari-arian na 8,000, yung utang niya na 10,000 is ang total po ng babayaran po ni D ay 2,000 na lang po. So parang ganun po yung pino-point out po ng Article 1283, no? Pwede niyang ipabawas yung kanyang utang base po doon sa nasira ni C. So that is Article 1284. So, ang sinasabi po dito sa 1284, kung ang isang parehong may utang po ay maaring ipawalang bisa, no? Recessible o voidable. Pwedeng i-compensate or ipambawas ang mga ito po sa isa't isa habang hindi pa po inaanal ng court, no? Recessible or voidable obligation, ito po yung mga uri ng mga utang na valid or may bisa, no? Na sinasabi po dito sa recessible or voidable. Kumbaga may visa yung utang and kumbaga valid na sinasabi, no? Hangga't hindi pa kumbaga sinasabi dito hangga't hindi pa napapawalang visa po ng hukuman. Ayun po sa Article 1281 at 1394 na sinasabi po dito. Ito po, example po dito sa 1284, no? Si D po ay may utang na 10,000 kay C, no? Dahil po sa panlilinlang or fraud, napaperma po ni DCC sa isang promissory note, no? Na nagsasabing may utang si C kay D ng parehong halaga po, yun na po 10,000, no? So ang utang ni D po ay may bisa, no? Habang ang kay C naman ay voidable dahil sa fraud, no? Kaya nga napaperma siya ni D dahil sa fraud. So bago po mapawalang bisa ang utang ni C sa korte, maaari na pong i-compensate, no? Yung dalawang utang kung pasok po sa condition. Kumbaga ng legal compensation, Article 1279. So ngayon paano po kung maanal sa korte po yung utang ni C? So ang sagot po oo. Si D po ay maging liable pa rin po, no? Doon sa kanyang utang. Ibig sabihin po, ang effect ng annulment ay retroactive na sinasabi dito. Parang hindi kailangan nangyari yung yung tinatawag nating compensation. So, yun po ang parang pinapoint out ng Article 1284.
Article 1285. The debtor was consented to the assignment of rights made by a creditor in a favor of a third person cannot set up against the assignee the compensation which would pertain to him against the assigner, unless the assigner was notified by the debtor at the time he gave his consent that he reserved his right to the compensations. If the creditor communicated the cessions to him, but the debtor did not consent thereto, the latter the cessions but not as subsequent ones. If the assignment is made without the knowledge of debtor, he may set up the compensations of all credits prior to the same and also later ones until he had knowledge of the assignment. So these provisions talk about the effects of assignment on compensations of debts. So sa Article 1285, under the law, pag lahat ng requisites for legal compensations are present, compensation takes effects by operations of law. And so, both debts are extinguished to the concurrent amount, kahit pa nga si debtor at creditor are not aware. So, sa Article 1285, meron silang tatlong cases or tatlong scenario. Kapag nagkaroon ng assignment o paglilipat ng karapatan at may existing na compensations o pagkakautang sa isa't isa, ano kaya yung magiging epekto? So, under the law, pag lahat ng requisites for legal compensations are present, compensation takes effects by operations of law, and so, both debts are extinguished to the concurrent amount, kahit pa nga si debtor and creditors are not aware of the compensations. Yung compensation is actually takes place automatically. Pag the parties and their own right become the debtor and creditor of each other, and if lahat ng requisites under the Article 1279 are present, compensation takes place. So yung Article 1285 is may tatlong cases or three scenario. So yung isa is assignment with the consent of debtor. Ibig sabihin pumayag si A. Si A may utang kay B na 30,000 due to November 15. Pero si B may utang din kay A na 10,000 due din ng November 15. Noong November 1, si B is inassign na inilipat ang karapatan niya na singilin si A papunta kay C, si Con, at pumayag si A. So dahil pumayag si A, hindi na siya pwedeng gamitin ang 10,000 na utang ni B sa kanyang bilang bawas sa utang niya kay C. So, kailangan pa rin hayaan na bayaran ni A si C ng buong 30,000 pero pwede niyang singilin si B sa 10,000. Pero kung noong pumayag si A at sinabi niyang may karapatan na rin ako sa compensations, then ang babayaran na lang niya kay C ay 30,000 minus 10,000 is equals 20,000. And yung number 2 assignment is assignment with knowledge but without the debtor consent. Ito yung alam ni A pero di siya pumayag. So, si A may utang kay B ng 10,000 due to November 1. Si B may utang kay A ng 20,000 due to November 10. Si A may isa pang utang kay B na 10,000 due to November 15. Noong November 12, inassign ni A ang right niya na papunta kay C. Ina-inform niya si B na hindi ito papayag. So, yung compensations between November 1 and November 10, bali 10,000 and 20,000 ay valid. So, by November 12, nabawasan na yung utang ni B kay A. Natira na lang ay 10,000 na pwedeng i-assign kay C. Pero yung utang ni A na due pa lang na November 15, hindi na pwedeng gamitin compensation kasi di pa due. So, cases number 3 naman is assignment na hindi alam ng debtor. Halimbawa, pareho ng example sa taas, pero nalaman lang ni B ang assignment noong November 16. Bale, tapos na lahat ng utang noon is due na. So, dahil hindi pa niya alam ang assignment noong due na lahat ng utang, pwede niyang gamitin ang compensation kahit late pa niya nalaman. Dahil yung importante doon is kung kailan niya nalaman, hindi kung kailan niya ginawa ang assignment. Article 1286. Compensation takes place by operations of law, even though the debts may be payable at different places.
but there shall be an indemnity of expenses of exchange or transportation to the place of payment. So Article 1286 is, these articles applies to the legal compensations actually. So ito yung kung ang mga utang ay kailangan bayaran sa magkaibang places is about sa mga legal compensation pero may mga extra conditions sila. So kapag ang bayad ay may kailangan ipadala sa ibang lugar, kailangan bayaran ng claim of compensations yung mga gastos sa pagpapadala. So example dito is si A owes $1,000 to be paid sa New York. And B owes A 50,000 to be paid sa Manila. Kung gusto ni A gamitin ang compensation, siya ang magbabayad ng mga exchange costs. Article 1287. Compensation shall not be proper when one of the debt arises from a depositum or from the obligations of depositary or of a bailee in comodatum. Neither can compensation be set up against a creditor who has a claim for support due to by gratuitous title without prejudice to the provisions of paragraph 2 of Article 301. So, this law say that you cannot use compensation in certain situation. Compensation means canceling out debt when two people owe each other. Like for example, Ambot owes 10,000 to Malay. Ambot deposit a ring worth 10,000 to Malay. Malay failed to return the ring to Ambot. If Malay claims for compensation, there will be breach of confidence. Article 1288. Neither shall there be compensation if one of the debt consists in civil liability arising from a penal offense. So, Article 1288, this law says you cannot use compensation if one of the debt is a civil liability from a crime. When legal compensation is not allowed by law, first, where one of the debt arises from a depositum. A depositum is constituted from a moment a person receives things belonging to another with the obligations of safely keeping it and of returning the same. So, like for example, A owes 10,000, B in turn owes A the amount of 10,000, representing the value of a ring deposited by A with B, which B failed to return. So, in this case, B, who is the depositary, cannot claim legal compensation even if A fails to pay his obligations. The remedy of B is to file an action against A for the recovery of the amount of 10,000. Number 2, where one of the debt arises from a comodatum. Comodatum is a gratuitous contract whereby one of the parties deliver to another something not consumable that the latter may use the same for a certain time to return. Like for example, in the preceding examples, if B borrowed the ring from A, B cannot refuse to return the ring on the ground of compensations because no compensations can take place when one of the debt arises from a comodatum. Article 1289, sinasabi dito, if a person should have against him several debts which are susceptible of compensation, the rules on the application of payment shall apply to the order of the compensation. Sinasabi po dito sa Article 1289, kung ang isang kontrata ay pumayag na magbayad ng interest sa utang, no, na hindi ibinibigay o ipinapahayag ito sa ang rate
at ang interest ay magiging 6%, no, sa bawat taon. Halimbawa, si A ay naghiram ng 100,000 kay B, no? At pumayag na magbayad ng interest, ngunit hindi nila pinag-usapan ang rate ng interest. Sa ganitong sitwasyon, ang interest na dapat bayaran ni A ay 6% bawat taon. Yun po ang halimbawa sa Article 1289. Article 1290, sinasabi dito, Article 1290, when all the requisites mentioned in Article 1279 are present, compensation takes effect by operation of the law and extinguish both debts to the concurrent amount, even through the creditors and debtors are not aware of the compensation. Okay, no? Sinasabi dito sa 1290, ang ibig sabihin po ng 1290 article, ang pagbabayad ng interes sa utang ay dapat na tumutukoy sa mga kapital o puhunan at hindi sa interes na hindi pa nabayaran, no? Ang halimbawa ko naman po dito, halimbawa, si Ana ay naghiram ng 50,000 kay Lisa, no? Na may 10% na interest bawat taon. Sa pagtatapos ng taon, ng taon, si Ana ay nagbayad ng 10,000 pesos kung walang ibang napag-usapan ang 10,000 na pagbabayad na dapat unang bawas sa kapital na 50,000. Hindi sa interest na kaya ang natirang kapital na magiging 40,000, no? Yun po yung sinasabi sa 1290, ang halimbawa nito.